ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Purihin ng Panginoon, humawik ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawa. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago.
Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos, tayo pong lahat. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya'y nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Tugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumundig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang, "Huwag munang umalis." Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon at patuloy po natin na ipinagdarasal ang kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga higit na apektado ng bagyong Enteng. At patuloy pa rin po ang pag-ulan, kaya patuloy natin na hingin sa Diyos na tayo po ay Kanyang tulungan na malampasan muli ang bagyong ito na dumarating sa atin.
Sa ating pong mga pagbasa ay muli naririnig natin ang patungkol sa gawain ng Espiritu. Pero kailangan natin mas maging maingat dahil hindi lahat ng Espiritu ay mabuti. Hindi lahat ng akala natin ay Espiritu Santo ay Diyos talaga na kumikilos dahil maging ang Espiritu ng mga demonyo ay kumikilos din. Kaya nga, ang Espiritu, no? Pag sinabi natin Espiritu, mag-ingat-ingat tayo kasi ang Espiritu ng kasamaan ay kumikilos din na sa panlabas ay maganda, sa panlabas ay ipapakilala sa iyo, ipapakilala sa atin kung ano yung masarap, kung ano yung maganda, kung ano yung masarap din sa pakiramdam. Kaya sa unang pagbasa, ito yung sinasabi, alamin natin no? kung sino talaga yung kumikilos. Kasi isang pagkakakilanlan na hindi talaga ito ang Espiritu Santo, no? Hindi ito ang Diyos ay kung namamayani sa atin ang inggitan, pag-aaway-away. Dahil lamang mayroon tayong, sabi nga ni San Pablo no? Sa mga taga-Korinto, kapag sinasabi ninyo, ako kay Pablo, siya kay Apolos, at nangyayari yung pag-aaway-away, ibang espiritu ang kumikilos yan. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, mismong si Jesus ay nakilala at kinilala ng mga espiritu na nagpapahirap sa mga tao. Yung kanilang pagpapahayag na ikaw ang anak ng Diyos. No? Kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Pero sinaway sila ni Jesus. Magandang bahagi po ito no? na mapagnilayan natin. Ipinagsisigawan ng mga demonyo, no? ng mga masamang espiritu na siya ang anak ng Diyos. Pero hindi niya ito pinahintulutan. Kasi sa atin po, no, kapag sa ating mga tao, nakakatukso na ipagsigawan ang pangalan mo. Lalo na kung ipinagsisigawan ay seemingly maganda yung ginagawa mo, nararapat lang i-acknowledge ka, nararapat lang na parangalan ka. Kaya lang doon pumapasok kasi no, kapag unti-unti, kasi masarap sa pandinig kasi yung pinupuri ka, tama ba? Masarap sa pandinig yung naririnig mo kung paano kang ipinapakilala. Pero unti-unti, kapag hindi natin talaga binantayan ito, lalaki ulo natin, magiging mayabang tayo, mapupunta sa sarili natin yung credit at mawawala sa Diyos. Lagi nang mapupunta na kaya natin ito nagagawa dahil sa akin, dahil magaling ako. Kaya hinay-hinay tayo. No? Kung si Jesus, no, ayaw niya iparinig, ayaw niya ipangalandakan itong ginagawa niya, ganun din nawa ang matutunan din natin. Hindi sa atin ang credit. No? Kasi ang kilos ng Espiritu Santo ay laging nandoon sa patungo sa pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba natin ay lalong magdadala sa atin sa obedience o pagsunod sa Diyos. Makikita din natin, kaya nga mahalaga po na pinagninilayan natin yung ating mga ginagawa. Maging yung mga iniisip natin bago natin ipagpatuloy. Minsan kahit maganda yung ginagawa natin, kailangan natin mag-pause kasi seka lang, baka mawala tayo sa direksyon. Kaya maging si Kristo, di ba? Umaalis siya. Okay na rin sana, di ba? No? Gusto siya ng mga tao, gusto siyang panatilihin, hinahanap siya ng mga tao, pero nandun lagi yung danger. Yung hindi ka naaalis kasi gusto ka na ng mga tao. Nakukuha niyo po, no?
parang okay naman, di ba? Ba't siya aalis? Di ba? Okay naman eh. Marami siyang nagagawa, gusto siya ng mga tao, doon na lang siya. Pero umaalis siya. Lumilipat sa iba't ibang lugar. Ulitin ko po, no? Kasi mayroong danger doon sa maging, yung bang sinasabi, okay na tayo dito, comfort zone na natin ito, okay na, para at isa tayo, wala na tayong problema, tanggap tayo ng tao, kinikilala na tayo ng tao. Nga lang po, no? Nagiging, yung sinatawag na, nagiging, my kingdom come. Kingdom ko na ito. Ako na ito. Kaya marami sa atin, no? Lalo na sa mga posisyon natin sa gobyerno, yung ayaw nang umalis, ayaw nang magpapalit. Yan, danger din yan. Dangerous yun. Kahit sa simbahan, na laging pinapaalala na, hindi porket magaling ka, ikaw na lang. Kailangan mong matutong magpaubaya, kailangan mong matutong bigyan ng pagkakataon ng iba. Kayo napapansin ninyo, minsan sa aming mga pare, mas mainam na hindi kami panghabang buhay sa isang assignment. Mainam din na umaalis, lumilipat. Kasi ganun kumikilos, no? Ganun ang kilos ng Diyos. Ngayon minsan din natin naunawaan. Pero pagdating ng araw, mas nagiging malinaw na tama nga. So, tingnan natin ulit, no? Kung anong espiritu ba ang sinusundan natin, pinakikinggan natin. Ito ba ang espiritu ng Diyos o baka ibang espiritu itong ating naririnig? Amen? Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dali natin ang ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan na mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaw at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya-nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama din ng mga panalangin ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinuman para sa sarili lamang. Novena sa Ina ng Laging Saklolo. Inang sakdalinis, kami ay hingi sa Diyos Ama namin, awang
dasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, umingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng buong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay tinangi ka, ang iyong liwa nagantakdang lulupig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang, naming mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birhen Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kaming nanambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Panalangin sa novena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kami iyong mga anak, na ngayon ay humingi na iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina,
Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong anak, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga hadikain at mga hadikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hiniling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kami makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan, naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala namin isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniling naming pagpalain mo ang aming pamilya. Iniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ang sakramento ng kasala mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat magpagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Inihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway, lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magilim na pagpapala, tangi namin ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Biren, ipinaglinging walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin
ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang matemplo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasan kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kaniya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin. Lalaging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kaniya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa ko'y di na isang kayamanan at tuwang para mo. Birheng mahal, Birheng mahal, ang samo ko'y ito. Si Jesus na kalong mo sa bisig, ligaya ng buhay ko. Birheng mahal, Birheng mahal, dagat itong buhay. Ang iyong anak ay tanglaw
nais ko'y ito sa hantungan nitong paglalakbay, si Jesus ay makamtan. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin, ikinalulugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway pagpapagnigasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa magpagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin sa araw-araw, kabanal-banalang Birhen, saklolo sa tuwi-tuwina, na mga kaluluwang napaampon sa iyong makainang pag-ibig. Marapatin mong idalangin ako sa iyong mahal na anak at Panginoon naming Hesukristo upang kalugdan niya ang lahat kong panimdim, wika at gawa sa araw na ito at habang ako'y nabubuhay. Tanggapin mo, o mahal kong ina, ang munting handog ko sa iyo sa pagnonovena na ito at ipagkaloob mo sa akin ang biyayang hinihingi ko kung nauukol sa lalong ikaluluwalhati niya sa kapurihan mo at ikagagaling ng kaluluwa ko. Siya nawa. Dalit sa ina ng laging saklolo. Ina ng laging saklolo, tuwina'y tungha ng habag mo ang nananalig sa iyo sa hibot daya ng tukso. Sa iyo, ina ng awa, kami napakakalinga sa kahirapat sa kuna dito sa balat ng lupa. Lagi kaming naliligid ng mga demonyong ganid, walang tigil ng pag-akit sa amin sa gawang lihis. Sa amin na ikaw lamang ang makapagsasanggalang, pagkat kuta kang matibay na di madaig ni Satan. Huwag mong ikait sa amin ang iyong awat pagtingin, yamang wala na, o Birhen, iba kaming dudulugin. Ikaw ang aming pag-asa at masintahin kang ina
ng tanang anak ni Eva, tubos ng anak mong Sinta. Sa mga salang nagawa, nagsisisi kaming lubha, ang tawad makamtanawa, sa tulong ng iyong awa. Kung ang sandali sumapit, nahanginingay mapatid, marapatin mong yatid kami sa bayan ng langit. Aba, Ginoong Maria, na puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.